Welcome everyone. Let's start our program muna under Mastering Systematic Theology. So welcome sa ating online class. I hope everyone is doing well and ready to learn. Before we begin our discussion, I want you to think about one important question. Paano natin malalaman kung sino ang Diyos, ano ang kanyang katangian, at ano ang kanyang kalooban? Isipin natin na ito, kung let's check yan. Okay. Isipin natin kung may isang tao na hindi pa nakakabasa ng Bible, hindi pa nakakapunta sa church, at hindi pa nakakarinig ng Christian preaching. May paraan pa rin ba siya na para magkaroon ng awareness tungkol sa existence ng Diyos? For example, kapag tumingin tayo sa napakalawak na universe, sa order ng creation, sa beauty ng nature, at maging sa moral awareness na meron tayo, mayroon ang tao tungkol sa tama at mali. Mapapaisip tayo saan nagmula ang lahat ng ito. Dito pumapasok ang ating topic for today, source of theology and general revelation. Kapag sinabi nating theology, simple itong tumutukoy sa systematic study of understanding about God. Kung sino siya, anong kanyang nature, ano ang kanyang works, at paano tayo dapat mamuhay in response to Him. Pero may isang malagang tanong, saan natin kinukuha ang knowledge natin tungkol sa Diyos? Hindi tayo basta pwedeng gumawa ng sariling idea tungkol sa Diyos based lamang sa imagination, personal opinion, o kaya feelings. Kailangan natin ng reliable sources kung saan natin ibinabatay ang ating theological understanding. Dito natin pag-aaralan ang iba't ibang sources of theology, kung saan nanggagaling at paano nabubuo ang ating understanding tungkol sa Diyos at sa Christian faith. At isa sa importanteng concept sa na pag-uusapan natin ay ang general revelation. Ang general revelation ay tumutukoy sa paraan kung paano ipinapakita ng Diyos ang kanyang sarili sa lahat ng tao sa pamamagitan ng mga bagay na makikita at mararanasan sa ordinaryong buhay, gaya ng creation, nature, human conscience, at moral awareness. Tuloy natin. For example, kapag nakita natin ang complexity at order ng creation, maaari itong magbigay ng awareness na may creator. Kapag nakaranas tayo ng moral conviction, yung inner sins natin na may tama at mali, maaari rin itong magbigay ng indication tungkol sa moral nature ng reality at accountability ng tao. Pero kailangan nating maging careful. General revelation does not give us the complete knowledge of God's redemptive plan. Hindi nito buong ipinapakita kung paano tayo maliligtas, sino si Kristo at ano ang kabuuan ng gospel. Para sa mas malinaw at specific na knowledge tungkol sa salvation at sa ginawa ng Diyos kay Kristo, kailangan natin ng special revelation, particularly sa Scripture. So habang pinag-aaralan natin ang source of theology at general revelation, tandaan po natin ang isang mahalagang idea. God has revealed Himself, but we must carefully understand the different ways and sources through which that revelation is known. Bilang mga student ng theology, hindi sapat na alam na lang natin ang theological terms. Kailangan nating maintindihan kung saan nanggagaling ang ating theological knowledge. Paano natin ito sinusuri at paano natin ito iniugnay sa revelation ng Diyos. Therefore, as we begin our discussion today, I want you to reflect to this question, rather.
If God has made himself known through creation and human experience, what can we truly know about God from general revelation? And what can only be known through special revelation? That question will help us explore our lesson today. So let us begin our study of sources of theology and general revelation. Ito yung ating pag-uusapan, which is nasa topic 4 and topic 5 na ho tayo. So let's read the objective. By the end of this lesson, a student should be able to identify the sources of theology, distinguish primary and secondary sources, explain why Scripture has supreme authority. Okay. So kapag sinabi nating sources of theology, tinutukoy nito yung pinanggagalingan ng ating kaalaman tungkol sa Diyos. Hindi tayo basta gumagawa ng sariling ideya o opinion tungkol sa Kanya. Ang tunay na theology ay nakabase sa mga mapapagkatiwalaang sources na ibinibigay ng Diyos. Basahin natin. Theology relies on authoritative sources to know God truly. These sources are classified into primary and secondary categories. So isipin mo, ang isang detective na nag-iimbestiga ng isang kaso. Hindi siya umaasa sa chismis o kaya sa haka-haka. Hinahanap niya ang pinakamapagkakatiwalaang ebidensya bago siya gumawa ng conclusion. Ganito rin sa theology. Hindi tayo umaasa sa feelings, tradition, o personal opinions lamang. Hinahanap natin ang authoritative source na nagsasabi ng katotohanan tungkol sa Diyos. So anong ibig sabihin ng authoritative sources? Ang authoritative sources ay isang source na may pinakamataas na authority o kapangyarihan sa pagtuturo ng katotohanan tungkol sa Diyos. Dahil ang Diyos ang author ng katotohanan. Ang anumang nagtuturo tungkol sa Kanya ay dapat nakaayon sa Kanyang ipinahayag na salita. Kung gusto mong malaman ang tamang instruction ng isang cellphone, halimbawa, mas paniniwalaan natin yung official manual ng manufacturer kaysa sa ibang sabi-sabi na ibang tao. Dahil ang gumawa ng cellphone ang may pinakamataas na authority. So ganun din sa Diyos. Kung gusto nating makilala siya ng tama, kailangan nating bumalik sa kanyang sariling revelation. Hindi sa haka-haka ng tao. Let's see the primary source, which is the Scripture. The Bible is divinely inspired Word of God, the ultimate authority in theology. So, tingnan na rin natin ang key verses natin. All Scripture is God's breath and is full for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, which na mababasa natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. At ang significance nito, all theological reflection must be grounded in Scripture, not human opinion. Isa-isayin natin. So kapag sinabi natin Scripture, ang primary source ng theology, ibig sabihin ang Bible ang pinakamataas, pangunahin at pinakamataas na authority sa lahat ng ating paniniwala tungkol sa Diyos. Ito ang starting point ng theology at ang final standard kung tama o mali ang isang doktrina. Hindi nagsisimula ang theology sa human opinion, personal experience, emotion, tradition, o kaya philosophy. Nagsisimula ito sa kung ano ang ipinahayag ng Diyos sa kanyang salita. Tinatawag na divinely inspired ang Bible dahil ang Diyos mismo ang nagbigay ng mensahe nito sa pamagitan ng human authors. Iba't ibang tao ang sumulat sa iba't ibang panahon. Ngunit ang banal na espiritu ang gumabay sa kanila upang maisulat ng tama at tapat ang mensahe ng Diyos. Kaya ang Bible ay hindi lamang koleksyon ng magagandang ideya
ng tao, kundi reliable revelation mula sa Diyos. So ano ang ibig sabihin ng ultimate authority? Ito po ay nangangahulugan, wala nang mas mataas na authority kaysa sa scripture pagdating sa faith at doctrine. So maraming bagay ang maaaring makatulong sa pag-aaral ng theology tulad ng church tradition, sermon, theology books, Christian leaders, mga nangangaral sa atin, personal experience. Malaga ang mga ito. Pero lahat sila kailangan sumailalim sa authority ng Bible. Kung may aral na salungat sa scripture, ang dapat sundin ay ang scripture. Ito yung final authority natin. Gawa tayo ng isang illustration. Isipin mo ang isang building, ang foundation ang sumusuporta sa buong gusali. Yung mga pader, bubong, at yung decoration sa paligid ay mahalaga. Pero hindi sila yung pundasyon. Ganito rin sa theology. Scripture ang foundation, ang theology books, sermon, tradition, at yung mga pader ay mga bubong na tumutulong sa pagbuo ng kaalaman. Ngunit lahat ng ito ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon ng salita ng Diyos. Kaya kapag mahina ang pundasyon, madaling bumagsak ang buong gusali. Ganito rin ang theology na hindi nakabatay sa scripture. Sa key verse natin, sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, sabi niyan, all scripture is God's breath and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training and righteousness. So ang verse na ito ay isa sa pinakamahalagang batayan ng bibliology at systematic theology. Sabi diyan, all scripture is God breath. Ang ibig sabihin ng God breath, ang pinagmula ng scripture ay ang Diyos mismo. Hindi ito nangangahulugang literal na huminga ang Diyos sa papel, kundi ipinakita nito na ang Bible ay nagmumula sa kanyang kapayagan at inspirasyon. So ibig sabihin, ang Diyos ang ultimate author ng scripture. Ang mga tao, human authors na ginamit niya. Dahil dito, ang Bible ay may divine authority at mapagkakatiwalaan. Sabi diyan, useful for teaching. Ang scripture ang nagtuturo kung sino ang Diyos. Sino tayo bilang tao? Ano ang kasalanan? Paano tayo maliligtas? At paanong mamumuhay bilang mga tagasunod ni Kristo? Ito yung source. Ito ang source ng tamang doktrina. Rebuking. Ang rebuking ay pagpapakita kung ano ang mali sa ating paniniwala o pamumuhay. Kapag may maling doktrina o maling gawain, ginagamit ng Diyos ang scripture upang ituwid tayo. Correcting. Under pa rin ang 2 Timothy chapter 3 verse 16. So hindi lamang ipinapakita ng Bible ang mali, itinuturo nito ang tamang direction. Parang GPS. Na hindi lamang nagsasabing wrong turn, kundi nagbibigay ng tamang rota upang makarating sa destinasyon. Panghuli, yung training and righteousness. Layunin ng scripture, hubugin ang ating karakter upang maging mas katulad ni Kristo. Hindi lamang nito dinadagdagan ang ating kaalaman, binabago rin nito ang ating buhay. Let's go to the significance. Sabi yan, all theological reflection must be grounded in scripture, not human opinion. So, ang ibig sabihin po nito, lahat ng theological conclusion ay dapat nagmumula at nakaayon sa Bible. Kapag pinag-aaralan natin ang anumang doctrine o doktrina, lagi nating tinatanong, ano ang sinasabi ng scripture? May biblical support ba ito? Tama ba ang interpretation ayon sa kabuuang mensahe ng Bible? Hindi sapat ang sa tingin ko, narinig ko lang. Uso ito ngayon. O kaya ganito yung pakiramdam ko. Alam nyo sa theology, ang sukatan ng katotohanan ay hindi ang opinion ng tao,
kundi ang kapahayagan ng Diyos sa kanyang salita. Mga estudyante ng MBS, ang Bible ang dapat pinakamahalagang reference sa bawat lesson. Sermon, Bible study, counseling session, at theological discussion. Ang mga komentary, theology books, teaching ng mga professor, malaga bilang gabay. Ngunit hindi sila kapalit ng scripture. Ang lahat ng kanilang itinuturo ay dapat laging sinusuri at pinapatunayan ayon sa salita ng Diyos. Dahil ang scripture lamang ang ultimate authority sa Christian theology. Punta tayo sa pangalawa. Secondary sources, this help us understand and systematize God's revelation but are subordinate to Scripture. So, apat yung pag-uusapan natin. Ang reason, tradition, experience, and nature. Pag-usapan muna natin itong this help understand and systematize God's revelation. Ang secondary sources ay mga pantulong na source, na mga pantulong ito na ginagamit natin upang mas maintindihan, maipaliwanag, at maisabuhay ang katotohanang ipinahayag ng Diyos sa Scripture. So, mahalaga ang mga to, ngunit hindi sila kapantay ng Bible. Ang kanilang authority ay nakasalalay at nakasunod sa Scripture. Isipin mo ang isang nag-aaral gamit ang isang textbook. Ang textbook, which is the Scripture, yan yung pangunahing source ng lesson. Ang teacher, yung mga notes, dictionary, even yung calculator, ito yung mga secondary sources na tumutulong sa iyo o sa estudyante para maintindihan ang lesson. So, hindi nila maaaring baguhin ang nakasulat sa textbook. Pag-aralan natin, reason. Sabi dyan, reason, God has given humans logical faculties to understand truth. So may example dito, philosophical reasoning about God's existence. Ang reason ay ang kakayahan ng tao na mag-isip, magpuri, magtanong, at gumawa ng logical conclusion. Dahil nilikha tayo ng Diyos na may isip, pangangatwiran, ginagamit natin ito para mas maunawaan ang kanyang kapahayagan. Hindi gusto ng Diyos na maniwala tayo ng bulag, walang pag-iisip. Salip, gusto niyang gamitin natin ang isip na kanyang ibinigay upang pag-aralan ang kanyang salita. Narito ang ilang halimbawa. Pagsunod ng hindi sinusuri. May mga Pilipino na naniniwala agad sa sinasabi ng isang pastor, pari o mga religious leader dahil lamang sa kanyang position. Hindi na nila tinitingnan kung ano ang itinuturo at naaayon ba ito sa Bible. So hindi gusto ng Diyos na tanggapin natin ang bawat aral na walang pagsusuri. Dapat nating tularan ang mga taga-Berea sa Acts 17 verse 11. Na araw-araw sinisiyasat ang kasulatan upang malaman kung totoo ang kanilang narinig. Pangalawa na example, halimbawa, paniniwala sa tradition. May mga tao na ginagawa ang isang reliyosong gawain dahil iyon ang nakasanayan ng pamilya o ng komunidad. Ngunit hindi nila alam kung may malinaw ba itong batayan sa Bible. Bilang mga Kristiyano, ang ating pananampalataya ay hindi lang dapat nakabatay sa traditional, kundi sa salita ng Diyos. Ito yung mabigat ngayong panahon. Paniniwala sa social media. Sa panahon ngayon, maraming Bible verse, propesya, mga turo tungkol sa Diyos, yung kumakalat sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Maraming Pilipino agad naniniwala at nagbabahagi ng mga ito nang hindi mo na sinusuri kung tama ang konteksto ayon sa Biblia. So hindi lahat ng nagsasabing galing sa Diyos ay talagang ayon sa Diyos. Kaya mahalagang maging mapanuri at ihambing ang bawat turo sa kasulatan.
Ang ating key principle, ang tunay na pananampalataya ay hindi bulag. Ito ay nagtitiwala sa Diyos habang maingat na sinusuri ang kanyang salita. Next, tradition. Okay, punta tayo sa tradition. Balikan natin yung check natin yung philosophical reasoning about God existence. Maraming philosophers at theologians ang gumamit ng logical arguments upang ipakita na may Diyos, tulad halimbawa ng cosmological argument. Ibig lahat ng may simula ay may sanhi. Kaya ang universe ay may creator. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang reason ay hindi lumilika ng katotohanan. Tinutulungan lamang nitong maunawaan ang katotohanan ipinahayag ng Diyos. Mayroon tong limitasyon. Dahil naapektuhan ng kasalanan ang pag-iisip ng tao, maaaring magkamali ang ating reasoning. Kaya ang reason ay dapat laging sumusunod sa scripture. Okay, next. Punta tayo sa tradition. Tradition. Church history, confession, and creeds preserve biblical truth. Ang example natin, Nicene Creed clarify the Trinity. Pag-usapan natin. Ang tradition ay tumutukoy sa mga aral, paniniwala at practices na naipasa ng simbahan mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Kasama rito yung church history, yung mga credo, yung confession of faith, writings sa mga church fathers, at saka yung historical theological teaching. So hindi ibig sabihin nito na lahat ng tradition ay automatic na tama. Ang halaga ng tradition ay nasa kung paano ito katapat sa scripture. Malaking tulong ang tradition dahil maraming mahalagang issue ang pinag-isipan na ng simbahan sa loob ng maraming siglo. Hindi natin kailangan magsimula mula sa wala sa bawat theological question. Halimbawa, ang Nicene Creed. Ang Nicene Creed ay isinulat upang linawin ang biblical teaching tungkol sa Trinity at sa pagka-Diyos ni Kristo laban sa maling katuruan ng Arianism. Ang turo ni Arian, itinuro niya na si Jesus Christ, ang anak, ay hindi tunay na Diyos katulad ng Ama. Ang kanyang aral ay naging kilala bilang Arianism. Noong AD 325, tinipon ni Constantine the Great ang First Council of Nicaea para resolbahin yung issue. Ang resulta, mali ang aral ng Arianism. Pinagtiba yung Nicene Creed na nagsasabing si Jesus Christ ay bigatin, not made, of one substance. Homoousios yan. Ibig sabihin, with the Father, iisa ng kalikasan o nature ang Ama at Anak. So hindi dinadagdagan ng tradition ang Bible. Halip, isinasummarize nito ang itinuturo ng at scripture. Meron din itong limitation. Kung ang isang tradition ay sumasalungat sa Bible, scripture pa rin ang final authority. Let's go to the experience. Personal and corporate experience can illuminate understanding but cannot override scripture. Mahalaga ang personal at corporate na karanasan sa ating paglago bilang Kristiyano. Ngunit hindi ito ang pinakamataas na otoridad. Ang banal na kasulatan pa rin ang huling batayan sa ating pananampalataya at pamumuhay. So personal experience. Ito po ay tumutukoy sa sariling karanasan ng isang mananampalataya sa Diyos, tulad ng nasagot na panalangin, nagkaroon ng kapayapaan sa gitna ng problema, pagbabago ng buhay pagkatapos tanggapin si Kristo, pagkakakita ng Diyos na kumikilos sa ating buhay.
So ang mga karanasang ito ay nakakapagpalalim ng ating pananampalataya. Ngunit hindi sila maaaring gamitin upang baguhin ang malinaw na itinuturo ng Biblia. Halimbawa, maaring sabihin ng isang tao, napanaginipan ko na sinabi ng Diyos na hindi na kailangang magbasa ng Bible. Kahit totoo ang kanyang panaginip, hindi ito maaaring tanggapin dahil taliwas ito sa itinuturo ng kasulatan na patuloy natin pinag-aaralan at sinusunod ang salita ng Diyos. Mababasa natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Corporate experience. Ito naman yung tumutukoy sa karanasan ng buong iglesia o grupo ng mga mananampalataya. Tulad halimbawa ng revival o kaya spiritual awakening, worship service, prayer meeting, mission trips, fellowship ng iglesia. Ang mga ito ay maaaring gamitin ng Diyos para hikayatin at palakasin ang pananampalataya ng mga mananampalataya. Ngunit, kahit maraming tao ang nakaranas ng isang bagay, dapat pa rin itong suriin. Next, nature. Sabi diyan, creation reveals God's power. Ang nature ay tinatawag din, ang tawag natin dito ay general revelation. Creation reveals God's power and divine nature. Ang ating text, Psalms 19 verse 1 at Romans 1 verse 20. Provides evidence of God but cannot reveal salvation. Isa-isahin natin to. Tinatawag po itong general revelation dahil ang Diyos ay nagpapakilala sa lahat ng tao sa pamagitan ng kanyang nilikha, yung kanyang creation. Kapag tiningnan mo yung langit, yung mga bituin, yung mga bundok, o kaya yung karagatan, pag nakita mo, tinitingnan mo yung halaman, yung creation niya sa mga hayop, sa mga animals na yung create, lalong-lalo na pag nakita mo yung design ng tao na napaka-komplikado. Makikita mo dito sa mga ito yung ebidensya ng kapangyarihan, ng karunungan at kadakilaan ng Diyos. Hindi aksidente yung kaayusan ng sanglilikha. Ipinapakita nito ng sanglilikha na mayroong isang matalino at makapangyarihang creator. Ito yung itinuro ng Psalms 19 verse 1. Anong sabi? The heavens declare the glory of God. Ayon sa Romans 1 verse 20, ang mga nilikha ay nagpapakita ng walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ng Diyos. So ano ang kayang ipakita ng general revelation? Na may Diyos, na makapangyarihan siya, na ang Diyos ay matalino, na siya ang creator. Pero sabi dito sa baba, sabi niya, provides evidence of God but cannot reveal salvation. Merong hindi pwedeng kayang ipakita ng general revelation. Ang hindi nito masasabi na ang Panginoong Hesus ang Misayas. Hindi rin ito kayang sabihin kung paano maliligtas ang tao. Hindi rin kayang sabihin ng general revelation ang kahulugan ng cross. At lalong-lalo na, hindi kayang sabihin ng general revelation ang plano kung paano maliligtas. Ang mga ito ay nalalaman lamang sa pamagitan ng special revelation. Lalo na sa scripture. Okay? Halimbawa, gawa tayo ng isang analogy. May nakita kang isang napakagandang painting. Makikita mo agad na may mahusay na artist na gumawa nito. Pero hindi mo malalaman ang pangalan ng artist, ang kanyang kwento, yung talambuhay niya, o kaya ang layunin niya, hanggat hindi niya ipinapakilala ang kanyang sarili. Ganito rin yung kalikasan.
Ipinapakita na may creator. Ngunit ang Bible ang nagpapakilala kung sino ang creator at kung paano tayo magkakaroon ng relasyon sa Kanya sa pamagitan ni Kristo. So malinaw. Malinaw po yung sinasabi ng general revelation. May limitation ito. Next. Di ako na. Sorry. Start. Tubig. Okay. So tingnan natin tong ating table. Makakatulong ito sa atin. Okay. Itong table natin ay makakatulong para mag bigay linaw sa atin. Halimbawa, ang source ay scripture. Ang rule, ultimate authority. Ang limitation, non-perfect and sufficient. Sabi diyan, walang limitasyon ang Biblia bilang salita ng Diyos. Ito ay walang kamalian sa layunin nito. Sapat para ituro ang katotohanan tungkol sa Diyos, tungkol sa kaligtasan, at sa pamumuhay ng isang Kristiyano. Salamat. Yeah. Drink muna po tayo. Thank you. Okay, next. Reason. Understand and systematize. Ang limitation, limited by human finitude. Sabi diyan, mahalaga ang isip sa pag-aaral ng theology. Ngunit, hindi limitado ang kaalaman at pangunawa ng tao. Bakit? Naapektuhan po tayo ng kasalanan at maaaring tayong magkamali kung aasa lamang sa sariling pangangatwiran na walang gabay ng kasulatan. Kaya sabi dito, limited by human finitude. Tradition, preserve and interprets scripture. Fallible if separated from Bible. Ang tradition ay nakakatulong sa pagpapanatili at pagpapaliwanag ng pananampalataya. Ngunit, maaari itong magkamali kapag hindi ito nakaayon sa Bible. Ang anumang tradition ay dapat laging suriin sa liwanag ng salita ng Diyos. Experience confirms understanding, subjective can mislead. Okay. Yung personal o sama-samang karanasan ay maaring magpatibay ng ating pananampalataya. Ngunit iba-iba yung karanasan ng bawat tao. Maaring tayong malinlang ng ating emotion o kaya maling pagpapahayag. Sorry, bigla ako nawala. Balikan ko. Iba-iba yung karanasan natin. Maaari tayong malinlang ng ating emotion rather. O kaya maaari tayong malinlang ng ating maling interpretasyon. Kaya lahat ng karanasan ay dapat subukin ayon sa Bible o sa kasulatan na ating tinatawag. Next, nature. General knowledge of God cannot reveal salvation. So, pinapakita naman dito yung kalikasan. Ipinapakita ng kalikasan yung kapangyarihan, karunungan, at pagka-Diyos ng Diyos, ng mailalang. Nabasa natin kanina sa Romans chapter 1 verse 20. Ngunit hindi nito ipinapahayag ang ebanghelyo o yung paraan ng kaligtasan. Tanging ang special revelation lamang, lalo na sa Bible, kay Jesus Christ, sa Panginoong Hesus, malalaman ang plano ng Diyos para sa kaligtasan. So malaking tulong itong table na to sa bawat isa sa atin. Next, let's go to the summary. Theology is grounded first and foremost in the scripture, supported by reason,
tradition, experience, and observation of nature, but always subordinate to God's word. So sa pag-aaral ng scripture, mga kapatid, ang scripture o the Bible mismo ang pundasyon lagi at ang pinakamataas na authority. So dito nagsisimula yung lahat ng ating kaalaman tungkol sa Diyos, yung kanyang karakter, yung kanyang mga gawa, at maging yung kanyang plano ng kaligtasan. Hindi tayo bumubuo ng theology batay sa sariling opinion o kaya emotion o kaya popular na paniniwala. Mayroong mga ganyan. Ang tamang theology po ay nakaugat muna sa salita ng Diyos. Kasabay po nito, may mga secondary sources tulad ng reason, yung tradition, experience, at nature. Tumutulong ito sa atin para mas maunawaan natin, may paliwanag at may isabuhay ang katotohanang ipinahayag sa Scripture. Halimbawa, ginamit natin ang reason para pag-aralan ang Bible ng lohika, logical, o kaya tradition para matuto mula sa sa kasaysayan ng simbahan, sa church history. Nakita natin yung mga tapat na guro nung nakaraan, kung paano nila pinaglaban yung kanilang pananampalataya. Ang experience naman, makikita kung paano kumilos ang Diyos sa ating buhay. Diba? Sabi ng iba, from darkness to light. Makikita talagang makikita mo yung pinagkaiba. Okay. At ang nature naman, makikita naman natin yung kanyang kapangyarihan at karunungan sa kanyang nilikha. So lahat pong mga ito ay subordinate lang o mas mababa ang authority sa scripture. So ibig sabihin, hindi nila maaaring baguhin, dagdagan o kontrahin ang itinuturo ng Bible. Ang layunin ay suportahan at ipaliwanag yung scripture, hindi ito palitan. Okay. Meron tayo ditong isang tanong. I think, ayan. Open muna nga, question. Pwedeng magbukas ng mic, yung gustong magsagot dito. Interaction muna tayo, saglit lang ito. Why can't human reason alone product through theology? Sabi diyan, pag tinagalogo natin yan, bakit hindi sapat ang sariling pag-iisip, human reason, at pangangatwiran, ng tao para maunawaan at makabuo ng tunay na theology? Anyone po? May pwede bang mag-share? Maiksi lang? Amen po. Sige po. Pwede po kayo mag-share? Go ahead po. Opo, sapagkat ang tao po ay limitado ang ating kaalaman. So we cannot reason and be a product of a true theology unless po na pag-aralan talaga natin ang kanyang salita. Yes. Okay, thank you. Meron pa? Maganda po ito. Itong tanong na ito. Additional po, Pastor. Pastor. Go ahead po. Sige po, kayo muna po. Yung si Pastor, yung nagsalita. Sunod po si Sherry. Okay. There is a saying that we can trust humanity, but we cannot trust the human nature of humanity. Sige, maganda yan, Sir Jerry. I-explain mo ng konti. Maganda yung points niyo eh. Bakit? May dahilan eh. Bakit hindi Yes. dapat i-trust? Oo, kasi human nature is a sinner. Yes. Correct. So, and then the nature of human, the trust of human that is given by human, it's a full of emotions. Emotion is sometimes stable and not stable. Yes. They only emphasize on reasoning. But wala doon yung talagang nature ng human, which is dapat meron siyang Diyos. Kasi man is a sinner. That's the reason why we cannot trust human. Tama. The nature of a human, the nature of humanity, we cannot really trust them.
In practical ways, sa buhay sa ngayon, sabihin natin, okay, may tiwala ako sa iyo, pero wala akong tiwala sa nature ng tao. Kasi ang tao minsan madalas magkamali. Correct, correct. Dahil ang sinusunod niya ay yung kanyang nature and human nature niya. Oh, sabi ni Jeremiah, di ba, ang puso ng tao ay, ano, anong klase ang puso ng tao? Mapanlinlang, Mapanling lang. di ba? Sige, Ma'am Sherry. Thank you, Sir Jerry. Ma'am Sherry, go ahead. Yes po, okay na po. Nabanggit na po lahat ni Pastor Jerry. God bless po. Okay. Okay. Salamat po. So yan ang foundation, ano? Kaya hindi talaga makakabigay ng magandang reason. Yung, kumbaga, ang isip ng tao ay limitado dahil doon sa kasalanan. Naapektuhan lahat. So, okay. May isa pang tanong. Maganda to. Isa pang tanong. Can tradition ever correct scripture? Why or why not? Anyone? Ang tradition ba ay may nagtatalo nito minsan eh. May mga nagtatalo nito minsan eh. Dahil doon sa tradition. Anyone can share? Can tradition ever correct scripture? Why or why not? No po. Ay, Oh, excuse bakit me po? po. Go ahead po. Kasi nga po, highest authority po ang ating scripture. So, doon po dapat tayo magbe-base not on human tradition. Okay. Thank you. Sino pa po? Pastor, Yes, go ahead. no. No. Based on my experience, I'm working right now as a missionary among the Atamanobo in Talanigo, Davao del Norte. And there are Opo. many traditions which contradict the Bible, Okay. the Word of God. Remember, tradition emanate from the human reason. Ang tao Okay. ang gumawa niyan, hindi ang Diyos. Dahil ang mga tradisyon na naaayon sa Biblia ay gawa ng Diyos yan at naranasan ng mga sinauna nating mga tao, lalo na Israelite. So, never can, no, hindi pwede. Hindi Okay. pwede ang tradisyon i-correct ang scripture. Kasi remember, scripture is the word of God. Still, Okay. we have to go back to the basic theology, which is Jesus Christ and the scripture. Yes. Ang Thank you. tanging definition lang dyan, Pastor, is tradition gawa ng tao. Yes, yes, yes. Yes, thank you. Thank you for the good insight. Yes, Ma'am PB, go ahead. Ma'am PB, go ahead. Ano po. And actually, nabanggit po ni Sir Jerry. Sir Jerry, Na ano yes. lang po, parang sabi nga po yung scripture as the scripture alone or sola scriptura, siya po ay divinely inspired, di ba? Pero yung tradition is a human gawa ng tao, human product. So, meron po talagang distinction between them at hindi kayang i-correct ng tradisyon yung Biblia mismo. Okay, thank you, thank you. Thank you. At least may mga natututunan tayo bawat isa, no? So, laging tatandaan kapag ang tradition ay salungat sa salita ng Diyos, ang scripture pa rin ang dapat nating sundin. Okay, next. Go ahead tayo sa second topic natin. Thank you for the good insight. At sa mga kapasok lang, welcome everyone. So nasa second topic tayo, the general revelation. General revelation is the knowledge of God that is available to all people through creation, history, and human conscience without a special scripture or supernatural revelation. So babalikan natin ang general revelation ay paraan ng Diyos ng pagpapakilala ng kanyang sarili sa lahat ng tao. Saan mang lugar at anumang panahon sila nabubuhay o tayo nabuhay at maging yung mga nakaraan. Tinatawag itong general dahil hindi ito limitado sa isang tao lamang, sa isang bansa o kaya sa isang grupo. Available ito sa buong sangkatauhan. Sa pamagitan ng kalikasan, kanina sabi nga natin, yung creation, yung history, yung human conscience, nagbibigay ang Diyos ng sapat na ebidensya na siya ay tunay na umiiral, makapangyarihan, matalino, at karapat-dapat sambahin. Ibig sabihin, kahit ang isang taong hindi pa nakakabasa ng Bible,
o hindi pa nakakarinig ng Ibanghilyo, maaari pa rin makita na mayroong creator sa pamagitan ng mga bagay na kanyang nakikita at nararanasan sa mundo. Ang general revelation ay hindi sapat para malaman ang buong plano ng Diyos para sa kaligtasan. Ipinapakita nito na may Diyos, ngunit hindi nito ipinapaliwanag kung paano maliligtas ang tao. Ang kalamang ito ay makikilala lamang sa pamamagitan ng special revelation, lalo na po sa Scripture at sa Panginoong Jesus. Definition. So, sabi rito, ang biblical basis natin ay Romans chapter 1 verse 20. For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse. Meaning God reveals Himself universally in nature, providence, and conscience. Ang Romans chapter 1 verse 20 ay isa sa pinakamalagang talata tungkol sa general revelation. Painom muna po. Bakit po? Itinuturo mula pa ng likhain ng Diyos ang mundo. Patuloy niya pong ipinakita yung kanyang sarili sa lahat ng tao sa pamamagitan ng kanyang nilikha. Bagamat hindi natin nakikita ang Diyos ng physical, makikita natin yung kanyang katangian, yung kanyang attributes sa pamamagitan ng mundo na kanyang ginawa. Ang kaayusan ng kalikasan, yung disenyo ng buhay, ano pa, yung lawak ng universe. Ito yung nagsisilbing patutuo na mayroong isang makapangyarihang at matalinong creator. So hindi ito nangangahulugang ang kalikasan ng Diyos. Hindi ito nangangahulugang ang kalikasan ay Diyos, kundi ang kalikasan ay nagtuturo tungkol sa Diyos. Ang creation ay parang isang salamin na nagpapakita ng ilang katangian ng creator. Pero hindi nito ipinapakita ang kanyang buong pagkatao. Punta natin tong God's invisible qualities, mga ginuhitan ko ano. Tinatawag na invisible qualities yung mga katangian ng Diyos na hindi nakikita ng ating mata. Ngunit maaring makilala sa pamagitan ng kanyang mga gawa. Halimbawa, hindi natin nakikita ang kapangyarihan ng Diyos ng direkta. Hindi natin nakikita ang kanyang karunungan o yung kabanalan sa physical na anyo. Ngunit, kapag pinagmasdan natin yung sangnilika, makikita natin yung ebidensya ng mga katangiang ito. Halimbawa, kapag nakita mo ang isang napakagandang painting, hindi mo pa nakikita ang artist, pero makikita mo agad na creative, mahusay, at the same time matalino yung gumawa. Sa parehong paraan nito, hindi natin nakikita ang Diyos, pero ang kanyang nilikha ay nagpapakita ng kanyang mga katangian. Next is eternal power. Ito ay tumutukoy sa walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. Makikita natin ito sa lawak ng universe. Ang lawak ng universe. Yung paggalaw ng mga planeta hindi nagbabanggaan. Yung gravity hindi bumabagsak. Yung mundo umiikot. Napakakomplikado ng disenyo ng tao, yung tinatawag na DNA. Yung ecosystem natin, napakabalanse. Imagine, Grabe. So to? Ito ay nagpapakita na ang creator ay walang limitasyon sa kapangyarihan. May mga nakapunta na po sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. I think nakapunta na kayo sa Malaysia, meron dong isang napakataas, yung parang Twin Tower yata nila. May nakapunta na sa atin sa Amerika.
sa iba't ibang lugar na makakakita kayo ng matataas na building. Ang tawag nila dyan, parang skyscraper, sabi. So, pag nakikita natin to, alam natin na mayroong isang magaling na engineering team na nag-design nito at nagtayo. Kung ang isang gusali ay nangangailangan ng mahusay na designer, ano po, mga architect, gaano pa kaya ang buong universe? Grabe, ano? His divine nature. Tingnan naman natin to. Divine nature. Ito naman ay tumutukoy sa katotohanan ang Diyos ay higit sa lahat ng kanyang nilikha. Sa pamagitan ng creation, nakikita natin na ang creator ay matalino. Nakikita natin na siya ay makapangyarihan, maayos, hindi nagbabanggaan yung planeta, no? May purpose. Ang tao, kabaliktaran. Ang kaayusan ng mundo ay nagpapakita na ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi Diyos ng kaayusan. Diba? Alala ko mga kapatid, lagi nating ipagpipray ang bansang Pilipinas. Sa kaguluhang nangyayari, tayo po ay naapektuhan. Have been clearly seen. Di ko naguhitan. Sabi diyan, had been clearly seen. So, hindi ibig sabihin nito na lahat ng tao ay lubos na nakakakilala sa Diyos. Ang ibig sabihin ay malinaw ang ebidensya ng pag-iral ng Diyos. Araw-araw nakikita yung pagsikat ng araw. Tama? Yung ulan. Yung pagbabago ng panahon. Mga buhay na umuusbong. Yung kagandahan ng kalikasan. Kikita natin. Ang lahat ng ito ay patuloy nagpapatotoo na mayroong creator. Being understood from what has been made. Ang mga nilikha ng Diyos ay parang mensahe, nagtuturo tungkol sa Kanya. Hindi yan nagsasalita. Hindi nagsasalita yung bundok, yung mabituin. Ngunit, sa kanilang design, sa kaayusan, ipinapakita nila yung kapangyarihan ng Diyos, yung karunungan, at yung pagiging creator ng Diyos. Lagi kong naaamis ako sa relo, ano po? Yung relo, ang liliit. Ang liliit ng mga, tawag niyan, mga piyesa. Alam natin na may gumawa nitong relo na to. So, hindi mo kailangang makita mismo ang watchmaker. Pero malalaman mo na may designer. Ganito rin ang creation. Nakita natin yung ganda ng creation. Kaya, sa pamagitan pa lang nito, pinapakita na may isang great designer. Kaya ang nangyari, ito yung pinakamabigat. Lahat ipinakita na ng Diyos. Yung kanyang quality, yung kanyang eternal power, yung kanyang divine nature, pinakita na. Kaya lang, sabi rito, so that people are without excuse. Ito yung pinakamalagang bahagi ng verse. Ipinapakita na nitong verse na to, na walang taong makapagsasabing walang anumang ebidensya patungkol sa Diyos. Hindi ibig sabihin nito na sapat na yung general revelation para maligtas ng tao. Ang ibig sabihin, sapat ang general revelation para ipakita na may Diyos. Kung tatanggi pa rin ang tao, ang malinaw na ebidensyang ito, dito sa malinaw na ebidensya, magiging responsable ang tao sa kanyang pagtanggi. Ito yung dahilan kung bakit sinabi ni Paul na ang tao ay without excuse. Wala ka nang maidadahilan. Pinakita na ng lahat ng Diyos ang lahat na pwedeng paniwalaan na magpapakita
ng kanyang existence. Kaya nga sabi diyan, so that people are without excuse. Sino ngayon ang masisisi pag ikaw ay nagtanggi? God reveals himself universally in nature, providence, and conscience. Ang statement na to ay nagpapakita na ang Diyos ay kusang nagpapakilala ng kanyang sarili sa lahat ng tao. Kahit hindi pa nila nababasa ang Bible, ginagawa niya ito sa tatlong pangunahing paraan. Yung nature, sabi diyan, yung providence, at yung conscience. Yan. Yan nagpapakilala ang Diyos. Laliman po natin sa pag-aaral natin. Punta natin tong creation, means of general revelation. Means, tumutukoy po ito sa mga paraan na ginagamit ng Diyos para ipahayag ang kanyang sarili sa lahat ng tao. Dahil mahal ng Diyos ang kanyang nilikha, hindi niya hinayaang mamuhay ang tao nang walang anumang kaalaman tungkol sa kanya. So pag-aralan natin ang creation. Kaya bago pa man mabasa ng isang tao ang Bible o kaya marinig yung Ebanghelyo, mayroon ng paraan kung saan makikita na may Diyos na makapangyarihan, matalino at banal. Creation, nature, sabi diyan. Providence, history, and events, conscience, and moral, isa-isahin natin. God's attributes, power, wisdom, majesty are evident in the natural world. Dito muna tayo. Pag-usapan natin yung una, itong God's attribute. Ang kalikasan ay ang isa sa pinakamalinaw na paraan. Kalikasan, creation rather. Na paraan ng general revelation. Ang buong mundo ay parang malaking display. Ayan, makita natin sa ating PowerPoint. Ng kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Kapag tinitingnan natin yung kalangitan, yung bituin, yung mga bundok, yung dagat, mga hayop, mga halaman, maging yung design ng tao, makikita natin yung kahanga-hangang disenyo, yung kaayusan ng sangnilika. Ipinapakita ng creation ang ilang katangian. Yung power. Siya? Dahil siya ang lumikha ng napakalawak na universe. Yung wisdom, sabi rito, karunungan. Dahil ang bawat bahagi ng kalikasan ay may kaayusan at layunin. Majesty. Tingnan natin, kadakilaan sa Tagalog. Dahil yung kagandahan ng bawat bahagi ng kalikasan ay may kaayusan, majesty, kadakilaan. Yung kagandahan at lawak ng creation ay nagpapakita ng ng kadakilaan ng creator. Sabi, yung pag inanalyze mo, gaano kalawak ang universe, gaano lawak ang karunungan ng Diyos. Inaaral ko yan, pero hirap na hirap akong, sorry po, ano ko na nga ba ito ibabalik? Hindi pa ako tapos. Yun. Punta muna tayo. The complexity of the universe. Grabe, So, hindi natin nakikita ang Diyos na physical, pero nakikita natin yung kanyang fingerprint sa kanyang mga nilikha. Pag nabasa nyo yung Psalms 19, verse 1 to 4, matabi dyan sa verse 1, ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. Yung ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. Grabe, amazing talaga yung creation ng Diyos. So sa verse 90, chapter 19, 1 to 4, ang sinasabi o sabi ng talatang ito
ang kalangitan po ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos, araw at gabi. Ang creation ay tila nangangaral. Walang salita, pero mayroong dakilang manlilika. Isipin po natin yung nakakita ka ng balikan natin yung isang napakagandang painting kanina. Nakita mo sa isang gallery. So, sabi natin kanina, hindi mo pa nakikita ang artist. Hindi mo alam ang pangalan. Pero sa kalidad ng painting, alam mong may gumawa nito. Dahil nakita mo yung itsura ng painting, sasabihin mo mahusay. Yung may gawa. May layunin siya sa kanyang obra. Gayon din yung sangnilikha, yung manlilika. Ang mundo ay parang obra maestra na nagtuturo sa atin na mayroong matalino at makapangyarihang creator. Next, providence. Providence. Sabi yan, God reveals His control and moral governance through human history and circumstances. Diyan muna tayo. Sa providence, history and events. Ang providence po ay tumutukoy sa patuloy na pamamahala, pag-iingat at paggabay ng Diyos sa buong nilikha at sa kasaysayan ng mundo. Hindi lamang nilikha ng Diyos ang mundo, pagkatapos hinayaan na niya ito na gumalaw ng kusa mag-isa. Patuloy siyang kumilos upang tuparin yung kanyang layunin. Kaya makikita po natin sa pag-usbong ng mga kaharian, tsaka yung pagbagsak, yung pagbabago ng kasaysayan, yung pag-iral ng mga bansa, no? Yung mga pangyayari sa lipunan, at maging yung sitwasyon ng ating buhay. Nagbabago. Tayo mismo nagpapatotoo niya, nagbabago ang buhay natin. So ang providence po ay nagpapaalala na ang Diyos ay tunay na hari ng kasaysayan. Kahit maraming pangyayari at tila magulo sa pananaw ng tao, walang mangyayari na hindi nalalaman o pinahihintulutan ayon sa kanyang layunin. Kaya hindi natin pwedeng sabihin iyan ay kusa lang. Pinahihintulutan po ng Diyos yan. Walang pwedeng walang pwedeng mangyari na hindi niya alam. Alam lahat ng Diyos. Tingnan natin sa kasaysayan, marami pong kingdom. Sa kasaysayan yung umangat at the same time bumagsak. Sa pananaw po ng Bible, ipinapakita nito na ang Diyos ay may control sa mga bansa. Walang kaharian ang nanatili magpakailanman. Ngunit yung paghahari ng Diyos ay walang hanggan. Ganito rin sa ating personal na buhay. May mga pagkakataon, hindi natin agad maunawaan yung mga nangyayari sa atin. Pero nananampalataya tayong ang Diyos ay kumikilos ayon sa kanyang magbuting plano sa atin. Halimbawa, para maintindihan natin yung providence. Halimbawa, isipin natin yung isang author ng nobela. Yung Nobel naman. Ang bawat kabanata ay maaring may saya, may lungkot, o kaya may pagsubok. Pero lahat ng ito, alam ng author, yung buong kwento mula sa simula hanggang sa wakas. Ganon din ang Diyos. Nakikita lang natin yung bahagi ng kasaysayan. Ngunit siya ang nakakakita ng buong larawan. Siya yung gumagabay sa lahat ng nangyayari at mangyayari. Ang providence ay nagbibigay po ng pag-asa at tiwala na kahit may kaguluhan sa mundo, hindi nawawala sa kontrol ng Diyos ang kasaysayan. Take note po yan. Kahit may kaguluhan sa mundo, hindi po nawawala yung kontrol. Kontrolado po yan ng Diyos. Pinahihintulutan niya po.
Conscience. Next. Conscience. Nasa means tayo, ano? Means of general revelation ang pinag-uusapan natin. Sabi diyan, humans have an innate awareness of right and wrong. Example, even without scripture, humans recognize guilt and moral obligation, which is mababasa sa Romans chapter 2, verse 14. Kapag sinabing init, ito yan, init, inate, yan yung mababasa, init. Okay. Ibig sabihin po niyan, likas na taglay mula sa kapanganakan. Ito yung hindi natutunan o itinuro ng tao sa atin. Ang tawag po diyan ay init. Bukod sa kalikasan at kasaysayan, ipinapakilala po ng Diyos ang kanyang sarili sa pamagitan ng conscience o yung budhi. Ano? Ang conscience po ay yung panloob na kakayahan ng tao na makilala kahit yung makilala yung tama at mali. Hindi po ito nangangahulugang perpekto ang lahat ng desisyon ng tao. Ngunit ipinapakita nito na mayroong moral awareness ang bawat tao. Halimbawa, kahit iba-ibang kultura at bansa, yung pinagmula natin, kahit magkakaiba tayo, kung sa ibang panig man ng mundo kayo lumaki, so maraming tao ang kumikilala na mali ang pagpatay sa inosente. Maraming tao ang kumikilala na mali ang pagnanakaw, ang pagsisinungaling, at yung panlalamang sa kapwa. Pinag-uusapan ngayon, di ba? Ang bigat. So, maraming naniniwala sa ganito. Iba-ibang kultura, pero same. Tayong naniniwala, kinikilala natin itong mga ito. Kapag gumawa tayo ng mali, madalas, anong nararamdaman natin? Guilt. O kaya, nababagabag ka. Ang pakiramdam na ito ay nagpapakita na mayroong moral law. At kung may moral law, ibig sabihin, may moral lawgiver. Sino? Ang Diyos. Tingnan natin yung biblical example. Sabi diyan, Romans chapter 2, verse 14 hanggang 15. Sa verse na yan, itinuro ni Paul na kahit ang mga hintil na walang kautusan ni Moises ay nagpapakita ng gawa ng kautusan sa kanilang puso. Ang kanilang budhi ay nagpapatotoo at minsan umaakusang mali o kaya nagpapatunay na tama ang kanilang ginawa. Ipinapakita nito na naglagay ang Diyos ng moral awareness sa puso ng tao. Lagyan natin ng illustration. Ang budhi o human conscience ay parang traffic light. Parang traffic light. Kapag berde, anong pinapahiwatig nito? Ligtas ang daan. Pwedeng tumawid. Ano ba yung berde sa Tagalog? Sa English. Nakalimutan nyo, ano? Oh. Green po, green. Green, yon. Yung iba, nakalimutan eh. Kapag pula, nagbibigay ito ng babala na huminto ka. So, hindi perfecto ang traffic light. Maaring ito ay pumalpak, masira, o mali yung paggamit ng tao. Gayon din po yung budhi. Maaring ma-impluwensyahan siya ng kasalanan. Sabi kanina ni Sir Jer, tama eh. Sabi nyo kanina ni Ate Merna, ni Phoebe, ni Sherry. Dahil doon sa kasalanan ng tao, yung paulit-ulit na pagsuway. Kaya anong kailangan natin para tayo ay ituwid at gabayan? Ang Scripture. Pinakamataas na pamantayan ng tama at mali. Kaya ang budhi ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay hindi lamang creator, kundi banal at makatarungang hukom. Ang budhi ay maaring magkamali o maging manhid.
hindi ito sapat na batayan ng doktrina. Dapat ito ay laging ituwid at hubugin ng salita ng Diyos. Yan. Purpose. Mag-overall muna ako Puntahan ko muna yung creation. Balikan natin. Creation, providence, conscience. Ito yung tatlong paraan ng general revelation. Yung sa creation, ipinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, karunungan, at kadakilaan. Sa providence naman, ipinapakita ng Diyos yung kanyang pamamahala sa kasaysayan at mga pangyayari sa mundo. Yung conscience naman ay ipinapaalala sa bawat, nawala pala siya. Ipinapaalala sa bawat tao na mayroong pamantayan ng tama at mali, na may banal na Diyos na naglalagay ng mga pamantayang ito. Tuloy po tayo. Purpose of general revelation. Accountability. All humans are responsible to God. Ang biblical basis natin ay ang Romans chapter 1 verse 20. Sabi diyan, so that people are without excuse. Yung pinakahuli doon sa binasa natin kanina. Isa ito sa pinakamalagang layunin ng general revelation. Para makita at ipakita na ang bawat tao ay may pananagutan, accountability sa Diyos. Ang Romans chapter 1 verse 20, sapat yung ipinapakita ng Diyos sa pamagitan ng creation para malaman ng tao na may Diyos at makapangyarihan o mayroong Diyos na makapangyarihan at banal. Dahil dito po, walang sino mang pwedeng magsabi na wala akong nakita o nalalaman patungkol sa Diyos. Kaya sabi dito, all humans are responsible to God. Wala kang mai-excuse. Dahil sapat yung ipinakita ng Diyos para makita mo at maunawaan mo na mayroong isang makapangyarihan, banal, at isang dakilang hukom. Darating ang panahon po na bawat isa ay haharap sa trono ng Diyos. Hukuman ho tayo. Okay. Pagod Okay. Balikan natin. Sa panahon ngayon, sa dekada, sa dami ng dumaan na panahon, maraming tao na sa halip na sambahin ang Creator, maraming tao ang pinipiling sambahin ang nilikha, ang sarili, at ang mga Diyos-Diyosan. No? Dahil po dito, responsibly ang tao sa pagtanggi ng Diyos. May dalawang bagay daw Naalala ko Ang tao ay gumagawa ng sariling Diyos. Totoo, gumagawa tayo ng sarili nating Diyos Yung Diyos na gusto nating pasunurin sa gusto natin. Yan ang mga nangyayari ngayon. Na iba na dapat tayo yung sumusunod sa Diyos. Pero maraming tao ngayon gumawa ng sarili nilang Diyos. Yung Diyos na yon na susunod sa kanilang kagustuhan. So, kuha tayo ng isang illustration. Halimbawa, isipin natin ang isang guro na malinaw nagbibigay ng instruction bago ang exam. Yan, sa school tayo. Kung may estudyante hindi sumunod, hindi niya maaaring sabihin, hindi ko po alam ang gagawin. Dahil malinaw na ipinapaliwanag yung mga dapat gawin. Panuto. I think panuto ang tawag doon. Panuntunan at panuto. Naalala ko panuto So, hindi pwedeng sabihin ng estudyante na hindi ko po alam ang gagawin. Sa ganitong paraan, ang Diyos din po ay nagbigay ng malinaw na patutuo tungkol sa kanyang pag-iral. Yung kanyang existence
sa pamagitan ng general revelation. Kaya may pananagutan ang tao sa magiging tugon niya. Pinakita na ng Diyos eh. Wala ka ng excuse. Pero dahil nagtatanggi ka, mayroon kang pananagutan. Bilang mga Kristiyano, ang truth na to o yung katotohanan ito yung nagpapaalala sa atin na ang lahat ng tao ay nangangailangan ng ebanghelyo. Take note po ang lahat ng tao ay nangangailangan ng ebanghelyo. Bagamat alam ng tao na may Diyos dahil sa general revelation na pinakita natin, kailangan pa rin niyang marinig ang mensahe na ni Christ o ng Panginoong Hesus upang makilala ang daan ng kaligtasan. Kung naalala nyo yung isang Romano na kapitan, di ba? Sabi ron, sa Acts chapter 10, itong kapitan na to ay may takot sa Diyos. Sumasamba, naglilingkod. Pero anong nangyari? May pinapuntang isang apostol para mangaral. Bakit? Para maligtas. So ganun din po. Kaya ito po ay nagpapaalala sa atin. Pinapaalalahanan tayo na lahat ng tao ay dapat makarinig ng ebanghelyo. Ito yung purpose nitong pag-aaral na to. Next. Meron pa. Preparation. Ayun. It prepares hearts for receiving special revelation. Ang general revelation po ay prepare sa Tagalog, nakalimutan ko. Hindi handa. Yon. Ang ating mga puso para tanggapin natin yung special revelation. So ang layunin ng dito ay para yung puso, sa taas ko na ilagay eh. Of course, dito yung puso at dito yung isip. Para tanggapin natin na mas malinaw at mas kumpletong kapayagan ng Diyos sa Scripture at kay Christ o sa Panginoong Hesus. Kapag nakita ng isang tao yung kagandahan ng kalikasan, yung kaayusan ng mundo, yung moral law, sa kanyang budhi, maaring pagtanong siya, sino ang lumikha ng mga ito? Bakit mayroong tama at mayroong mali? Ano ba ang layunin ng buhay? Natanong ko na yan nung bata pa ako. Bakit kaya nabubuhay pagkatapos mamamatay? Pagkatapos kaya nito, ano na kaya mangyayari? So pwedeng ganun, So paano magkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos? So ito yung pwedeng mga tanong na maaring maging daan para hanapin natin yung katotohanan o hanapin nila ang katotohanan sa salita ng Diyos. Malagang tandaan mga kapatid na ang general revelation ay naghahanda lamang. Hindi po ito yung nagbibigay ng mensahe ng kaligtasan. Ang sagot sa pinakamalagang tanong tungkol sa kasalanan, kapatawaran, at buhay na walang hanggan ay matatagpuan sa sa special revelation. Gawa tayo ng isang analogy. Halimbawa, isipin mo ang isang trailer ng isang pelikula, yung parang maiiksi lang yun, di ba? Pinapakita. Ang trailer ay nagbibigay ng ideya kung ano yung pelikula para magkaroon ka ng dahilan na ito ay gusto mong panoorin. Nagbibigay ng kukunti lang siya, pinapakita sa atin. Hindi ipinapakita yung buong kwento. No. Ganon din yung general revelation. Pinapakilala nito ang Diyos at naghihikayat sa tao na hanapin siya. Ngunit ang buong mensahe tungkol sa kanyang plano ng kaligtasan ay matatagpuan sa Scripture o sa banal na kasulatan. Paano natin ito ilalagay sa buhay natin? Kapag nakikipag-usap tayo sa mga hindi Kristiyano, sa mga hindi pa mga mananampalataya, maaaring gamitin natin yung mga bagay na nakikita natin sa kalikasan o kaya yung moral awareness bilang panimulang punto o yung sa simula, sa starting point natin.
Pero dapat akayin natin sila sa ebanghelyo. Dahil yung ebanghelyo, doon lamang nila malalaman ang daan ng kaligtasan. So ganun po sa ating pakikipag-usap. Kapag tayo po ay nakikipag-usap sa mga hindi Kristiyano, pwedeng gamitin yung kalikasan para makita nila yung katotohanan na may Diyos. Then pagkatapos nun, dadalhin natin sila papunta doon sa ebanghelyo. Next, evidence of God provides rational grounds to acknowledge God's existence. Ang general revelation po ay nagbibigay ng ebidensya na mayroong Diyos. Of course, inuulit natin to para at least lagi nating maalala natin lagi. Hindi po pinipilit ang tao na maniwala. Ngunit nagbibigay po ito ng makatwirang batayan. Sabi dito is rational grounds, ano? Batayan, makatwirang batayan para ano? Para kilalanin na ang mundo ay mayroong creator. Kapag pinag-aaralan natin ang kaayusan po ng universe, yung pagiging komplikado ng disenyo ng buhay, yung batas ng kalikasan, at maging yung kanina, yung pinag-usapan natin ng moral awareness ng tao. Makikita po natin na hindi basta produkto ng kaguluhan o aksidente lamang. Ano? Hindi basta-basta, no? Ipinapakita po dito yung karunungan, yung kapangyarihan at layunin ng Diyos. Sa larangan po ng Christian apologetics, madalas gamitin ang general revelation para ipakita na ang pananampalataya sa Diyos ay hindi laban sa katwiran. So ang pag-aaral sa kalikasan po at sa moral law ay maaring maging makatwirang batayan para kilalanin na mayroong creator. Gayunman po, ang layunin ng ebidensyang ito ay hindi upang palitan ang pananampalataya, kundi upang suportahan ang katotohanang ipinapahayag ng Diyos. Halimbawa po, kapag may nakita kang isang usok sa bundok, halimbawa, hindi mo pa nakikita ang apoy, ngunit may sapat kang dahilan para isipin na may apoy na may pinagmumula ng usok. Tama, may apoy na may pinagmumula ng usok. So sa parehong paraan, sa ganitong parehong paraan po, ang creation, ang history, kanina yung isa, ang conscience, mga bakas ito ng fingerprints ng Diyos na nagtuturo sa atin na mayroong Diyos. Kahit hindi natin siya nakikita ng physical. Bilang mga estudyante po ng seminary, bilang mga estudyante ng seminary, gamitin po natin yung general revelation na pakikipag-usap sa mga taong nagtatanong kung may Diyos ba. Pero mga hindi naniniwala Tandaan natin na may layunin. May layunin ito. Ipakita na may creator. Samantalang yung scripture naman, nagpapahayag kung sino ang Diyos at kung paano niya iniligtas ang tao sa pamagitan ni Christ. Kaya evidence ang ating pinag-uusapan. Limitation. Okay, may limitation. Ano ang limitation nito? Yan. General revelation cannot save. Bagamat mahalaga po ang general revelation, may limitasyon. Ipinapakita na may Diyos, ngunit hindi nito binibigay ang buong mensahe, kaligtasan. Kaya ang Christian theology, hindi sapat ang general revelation para lubos na makilala ang Diyos upang maligtas. Pag-usapan natin itong general revelation cannot save. Ang unang limitasyon ng general revelation, hindi nito kayang iligtas ang tao mula sa kasalanan. Sa pamagitan ng kalikasan, kasaysayan, at budhi, kanina, maaring malaman ng tao na may Diyos, may creator, makapangyarihan, matalino siya.
may pamantayan ng tama at mali. Pero hindi nito sinasabi kung paano mapapatawad ang ating kasalanan. Hindi pinapakita ng general revelation bakit nagkaroon ng kasalanan. Hindi pinapakita na kailangan ba ng tagapagligtas. Hindi rin ipinapakita paano ililigtas ng Diyos ang tao o kaya paano tatanggapin ang buhay na walang hanggan. So ang lahat ng ito pinahayag lamang sa general revelation, lalo na sa Bible. Isipin mo, isang taong may malubhang sakit. Naalala ko yung isang kapatid na may sakit eh. Napansin mo, halimbawa ikaw ay nakakita ng isang taong may sakit. Napansin mo yung mga sintomas. Kaya alam mo na may problema siya. Pero yung pagkilala doon sa sakit ay hindi mo pa alam mismo yung lunas. Kaya kailangan pa rin malaman ang tamang diagnosis at ang tamang gamot. Ganito ang general revelation. Ipinapakita ng Diyos, pinapakita nito na may Diyos at may pananagutan ang tao sa Kanya. Pero, ngunit datapwat subalit, hindi nito ibinibigay ang lunas sa problema ng kasalanan. Ang lunas ay matatagpuan lamang kay Kristo na ipinahayag sa Scripture. Next, it does not reveal Christian Christ or the gospel. No? Hindi nagpapakilala kay Kristo bilang tagapagligtas. Ito yung limitasyon pinag-uusapan natin yung limitation ng general revelation. Kahit mamasdan mo yung kalikasan, malalaman mo na may creator, makapangyarihan, matalino. Pero hindi natin malalaman mula sa kalikasan yung ang anak ng tao, ang anak ng Diyos ay naging tao. Hindi natin malalaman na si Kristo ay namatay para sa mga makasalanan. Muli siyang nabuhay. At hindi rin natin malalaman ng kaligtasan ay kay Kristo lamang matatagpuan sa pamagitan ng pananampalataya. So itong mga katotohanan ito, hindi makikita sa bundok, sa bituin, sa dagat. Ipinahayag lang ito sa special revelation sa Scripture. Next. Human sinfulness cannot distort understanding, leading to idolatry or rejection. Grabe, yung pinag-usapan natin kanina. Kaya hindi makakapag-produce ng tamang pangangatwiran. Ang ikatlong limitasyong ito ay hindi dahil kulang ang general revelation, kundi ang tao ay naapektuhan ng kasalanan. Dahil sa kasalanan, ang isip, ang budhi, ang puso ay hindi ganap na tumutugon tungkol sa katotohanan patungkol sa Diyos. Bakit? Dahil sa halip na sambahin ang Creator, madalas tinatanggi ng tao ang existing ng Diyos. Binibigyan niya ng ibang paliwanag ang creation. Ang sinasamba ng tao, yung nilikha sa halip na yung lumikha. So ito yung dahilan kung bakit nagkaroon ng idolatry, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, o anumang pumapalit sa Diyos. Tawag po dyan ay idolatry. Rejection, yung pagtanggi sa Diyos. At yung maling paniniwala patungkol sa Kanya. So, hindi problema ang general revelation. Problema ang makasalanang puso ng tao na maaring tanggihan o baluktutin ang katotohanang ipinapakita ng Diyos. Punto tayo sa isang analogy. Isipin mo ang isang taong may salamin na marumi at gasgas. Yan, ito. Hindi nyo nakikita may gasgas. Ang tanawin sa labas ay malinaw. No? Ngunit dahil marumi ang salamin, mali ang kanyang nakikita.
Hindi ang tanawin ang may problema. Ang problema ay ang salamin. Ganon din ang tao. Ang Diyos ay malinaw na nagpapakita ng kanyang sarili sa general revelation. Ngunit dahil sa kasalanan, maaring mali ang pagkaunawa ng tao sa ipinapakita ng Diyos. Kaya tayo bilang mga student ng MBS, mahalagang maunawaan po natin, hindi sapat yung argumento o ebidensya lang para dalhin ang isang tao sa pananampalataya. Bagamat mahalaga ang general revelation tsaka yung apologetics, I think yung iba dito, kung matagal na kayo, baka nakapag-aral na kayo ng apologetics, pagdepensa ng ating faith. Kailangan pa rin nating, kailangan natin ang tulong ng banal na espiritu at yung pagpapahayag ng salita ng Diyos. Para ano? Para mabuksan ang puso ng tao at maituro siya kay Kristo. Amen. I think dito na tayo mag-end. Summary. General revelation is God's universal disclosure through creation, providence, and conscience, showing His powers and moral order, but it cannot provide salvation or a specific knowledge of Christ. So, dyan na lang muna tayo at dito muna tayo mag-end. So ang key truth natin, di ko na sinulat yata. So ang key truth natin, ang general revelation answer the question, may Diyos ba? Yung special revelation answer the question, sino ang Diyos at paano ako maliligtas? Application, okay. Yan, dito na punta tayo. Assignment. Okay. Write one page reflection answering why is general revelation sufficient to leave humanity without excuse but insufficient to bring salvation. One page lang po yan, tapos send nyo po sa akin or kay Doc para at least po meron tayong assignment. Ano po? Yan po. Sulat nyo muna po. Write one page, isang page lang. Ito yung Tagalog, English, Bisaya, go ahead. Maintindihan po ni Google. Why is general revelation sufficient to live without to live humanity without excuse but insufficient to bring salvation? Kung okay na, let's go to Telos 2, Mathematos. Ito ang end ng lesson. To Theo Hedoxa, to God be the glory. Okay, breakout rooms tayo. Mag-breakout rooms muna tayo. We will be having a class discussion. Each group will go to their respective breakout rooms and discuss a case study. Magkakaroon po ng case study tayo. Magkakaroon tayo ng dalawang group. Sa discussion, sa room nyo, sa breakout rooms nyo, magdi-discuss so kayo. After 10 minutes of discussion o kaya hanggang 15 minutes, student will go back to Zoom meeting. Okay, everyone will now proceed to our breakout rooms. You will be assigned to your respective groups automatically. First time natin itong gumawa ng breakout rooms. Tingnan ko muna kung magagawa ko. Assign automatically. Okay, to create breakout rooms 2. Then, assign automatically to 3 participants. Let's create. Tingnan natin. Okay. So, meron na po kayong room. Sa room 1, si Arnel, Edward, GL Ligada, Grigi, Ian, Justin, Larry, Leon, Marceleno, Merna, Prissy at Sir Jerry. Sa room 2, si Alan, Arian, si Irene, Noel, PB, Paul, Pastor Rodel, Pastor Romel, Ruben, Sarah, Sherry, and City Bled. Open, ito na po. Open all rooms. Check nyo po kung makakapasok na kayo sa room nyo. Then, mag-discuss kayo.
Mag-discuss ho kayo ng topic natin case study. Ito po yung case study. Okay, ito yung case study. Sorry. How to join muna? How to join? If you are a participant, a pop-up will appear. Click join. When the session ends, click return to main session if prompted or wait until the host close the room. Okay. Next. Okay, ito yung case study number 1. Kung alam nyo yung case study number 1, pasok na ho yung iba sa room nyo. Ito yung case study number 1. Basahin nyo muna po yung case study number 1. Sabi rito, si Pastor Daniel ay naglingkod sa loob ng maraming taon sa isang revival service. May ilang miyembro na nagsabing nakatanggap sila ng bagong revelation mula sa Diyos na hindi malinaw na itinuturo sa Bible. Maraming miyembro ang naniwala dahil sa malakas na emosyonal na karanasan at sa mga patutuo ng mga nakaranas nito. Bilang pastor, alam niyang mahalaga ang personal at corporate experience. Ngunit, nais din niyang manatiling tapat sa Diyos, sa salita ng Diyos. Ito yung question, guide question. Ano ang dapat maging ultimate authority sa pagdidesisyon ng pastor? Ano ang tamang papel ng experience, tradition at reason sa theology? Paano dapat suriin ng isang church leader ang isang new revelation? Paano mo ipapaliwanag sa congregation ang kahalaga ng sola scriptura na may pagmamahal at katotohanan? Pangalawa, pakibasa. Pangalawa, ito yung case study number 2. Habang nangangaral ang outreach, nakausap ni Pastor Michael ang isang tribal leader na nagsabi, naniniwala ako na may Diyos dahil sa bundok, ilog at kalangitan. Hindi pa ako nakakabasa ng Bible, pero mabuti naman akong tao. Siguradong akong sapat na yun para maligtas. Bilang pastor, paano mo ipapaliwanag ang pagkakaiba ng general revelation at special revelation na may pag-ibig at katapatan sa kasulatan? Ito yung guide question. Ano ang itinuturo ng general revelation tungkol sa Diyos? Bakit hindi sapat ang general revelation para sa kaligtasan? At bakit mahalagang ipangaral si Kristo kahit naniniwala ang isang tao na may Diyos? Ano ang mga Bible verse ang susuporta sa iyong sagot? Okay. Go ahead po. Join. Join po. After 10 minutes, we will close the breakout rooms. Mag-assign po kayo ng leader nyo. Meron po siyang magpa-pop up po sa inyo. Magpa-pop up po. I-click nyo po yung join. Magpa-pop up po yung join sa inyo. Wait lang po Anong pangalan po nitong isa? Kailangan saan delay po? Bakit hindi makapasok yung iba? Sino ang hindi nakapasok? Si Arnel. Arnel, nakapasok. Ay, oo nga, no? Assign. Okay, sige. Assign kita sa Chrome. Okay. Sino pa? Si Sino pa ang hindi nakakapasok sa room? Okay po, welcome po. Okay lang po. Okay. Sino pa ang hindi nakapasok? Si